What's up YouTube? Ako ulit si Cyron. Dito na naman tayo sa panibagong reaction video ko. Pasensya na, ang tagal ko din nakapag-upload, 1 linggo mahigit. 8 days kasi ako sa ospital. Ang dami nangyari na sumakit yung yun dito ko. Inoperahan kasi ako sa gallbladder eh. Bali tinanggal na yung gallbladder ko. Pero may naiwan do stent. Basta mahabang proseso, medyo maraming nangyari para ikwento ko ng mabilisan. Pero ang mahalaga, nandito na ako, healthy na ako ulit. Nakalagpas na tayo sa hospital bills, babangon tayo ulit. Pero ngayon excited akong panoorin to. Gusto ko sanang panoorin to sa hospital, pero kasi wala talaga akong energy nun eh. So ngayon, buti nagkaroon ako ng time na reviewin tong battle na to. Pero bago yun, gusto ko muna shout out yung mga supporters ko, mga bago nagko-comment. Si Jim Morales, tropa ko yan. Maraming salamat sa iyo, Jim. Ito meron dito eh, pangalan nun. Ito si Tring Goes Mad, yan. Bagong tropa yan. At saka itong ibang nagko-comment, ito nagdabasa ako ng comment from lumang videos ko. Yung huling video ko, yung MZite versus Tipsy D. May Stogan 540 panalo sa MZite, para sa iyo boss, hindi natapatan ni Tipsy yung rebut. Oo, panalo siguro yun. Hindi ko alam. Nag-enjoy lang ako sa battle na yun actually. Wala naman akong problema ko sa MZite nanalo, wala rin problema ko si Tipsy. Okay lang, nag-enjoy ako sa battle na yun. MZite real name ni Christian kaya, Christian O. Messi. Against naman, Cristiano Messi, sabi ni Lyndon John. Body bag MZite dito, sabi ni Mko Maiko. Shoutout sa'yo. Tipsy D pa rin, real talk. Guess naman, ma-enjoy naman yung battle na yun. Nag-enjoy ako ron. Pasensya na kung masyado ako nag-hate. Hindi. Promise, simula ngayon, hindi na ako magsasabi na salitang hate or ayoko sa mga susunod na videos ko. Ayoko mag-spread ng hatred. All love, hip-hop. Hip-hop is a really good platform para i-express yung sarili, makinig, alam mo yun, makinig ng mga opinion ng ibang tao. Maganda siyang therapy. Ayun, re-review natin na battle ngayon is kay Cripply Topher versus kay Ramslack 1. Bago umpisan yung battle, gusto ko muna, medyo mahirap to. Matagal-tagal na tayo hindi naka-witness ng magandang chemistry sa isa buhay. Hindi isa buhay tuloy, sa 2x2. Yung 2v2 na battle, namimiss ko yung tandem nila Harlem 1 Lazy, nila Smug Lachey. Actually, yung first batch ng 2x2, namimiss ko yung tandem ng mga contestants dun. Kahit sila Mel Christ nga, tsaka si Pape, maganda yung Fruits Elvis, di ba? Anyway, sana maganda to, sana mag-enjoy ako sa battle na to. Ang prediction ko siguro si K-Ramslack 1 ako. Yeah. Pero okay lang din ko si Cripply tsaka si Topher. Magaling sila both eh. Pero ito, wala nang pa sigot-sigot pa. 4 minutes na ako na nagsasalita rito. Game! Pag-ingay para sa parating nating laban. Bagong represent Collab nga pala, flip top, linya-linya. Silipin yan, bagong labas na yan, available yan dito sa likod. At magiging available online. Bago magkaabusan, silipin nyo na kagad. At syempre, High Minds, maraming salamat sa lahat ng tulong at suporta. Shoutout sa Omar Baliw. At sa kanan ko, Naga City, Bicol Region, represent para sa inyo. Bumiyahe pa na napakalayo para sa event na to. Mag-ihay tayo lahat para kay Cripply at Topher. Nami na si Maawa at tatini ay na para at tama pa ka ako ba? Dapat sa papa at tatang patel. Yun. Maraming salamat, Jason. Salsal. Pagbabalik ni Topher, pero bakit pa? Sa kaliwa naman, Las Piñas at Tasmanias Cavite represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Snack One at yan. Ano daw? Mag-ihay tayo lahat para kay Snack One at yan. Yan. Isla Cam.
Mariñez, Leyte, Notorious VIP, All Black, Chillionaire, Meek and Chill. Wala na talagang ano no, B-side, B-side tuloy. Wala na talagang ano no, 3GS no. Mas malaki yung biyahe, no? Sino na? Nanalo ng Coitos, Kripli at Tomer, pinili nila. Mauna si Snackwell at Kairam. Tigdalawang minuto dapat. Pero pakinggan natin to, enjoy natin to. Round 15, day 1. Unang banat, Kairam, Snackwell. You look like familiar to me. Are you? Tupac Abunda, right? You know him, yo? Yeah, I know you. You're the son of Bishop Demet did the 1v1 MC with the winner in the comment. Yes, he is. And this is over. You know him, yo? I'm sorry, who is you? He's the MC and partner in Dos por Dos. Never heard. The MC with Muay Thai. Muay Thai? Muay Thai? Muay Thai ba na to? Kaya napakaparli. Gago. Si Slackwell para talagang bagong gising eh, no? Parang ano eh, gamay na niya na talaga yung crowd, yung stage. Yung galing. Hoy! Matapang yan mga yan. Papalagyan, urago niyan eh. Sabi yan, ito janitor ka daw, work from home. Sabi na pamilyar ka, ngayon ka pumalag sa may elda! Puta ka, kala mo, tapang-tapang mo? Nagkamali kayo, masakado kayo matapang, nagkamali kayo ng pinasok na tarima. Ilang taon na mag-ensayo para sa amin ay makina. Karumad-dumay sasapitin na itong mga dukha na pabida. Iiwanan namin butas-butas yung mukha niyo na parang mukha ni SpongeBob! 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 SpongeBob yun eh. Hindi, matapang to mga to eh. Tangina kasi. Nakita niyo yung poknat ni boss? Yun ang simbolo kung gaano kayo kabilis tumakbo. Paano? Vuelta Valentine 3. Kasama ni boss tong dalawang putang inang to. Napaaway si boss doon, tinulungan nilang tumakbo sila. Ang lalakas nyo, men! Imbis na tulungan nyo, Naandun agad kayo sa kanto, nasigaw. Sige, subukan nyo! Sige, subukan nyo! Naumay nakakasapak yung isa kay boss, subukan nyo! inabot na ng Alfonso yung batok, subukan nyo ba rin? Ulado na yung buster eh, subukan nyo! Ito ketchup na eh. Muay Thai pa tong baklan to. Mukhang sa mga moves ni Ongbak, yung back lang inaral mo. Kaya naranasan tuloy ni boss yung di niya dapat maranasan. Dahil sa kaduwagan ng pares na to, naging mami si boss kinabukasan. At eto, Ito na kung naalala niyo yung ano, parang isa buhay na year na sumali si Looney versus Tipsy D. Yun eh, di ba? Parang nakaban, may benda yung ulo ni Arik. Tapos merong laban si Mot. Same ba yun? Same event ba yun? Yung si Fangs versus Mot. Na sinasabi ni Fangs na siya yung tumulong kay Arik or something. Comment nga kayo, kailan ba nangyari yun? Kailan ba nag-champion si Looney? 2018? Or late, ano pa? Earlier pa? Paki-paki. ito naman. Oh. Napanood nyo ba yung interview na ito sa linya-linya mga ropa? Kinakahiya niya doon na nagtatrabaho siya bilang driver sa Coca-Cola. Pinapahiram pa ng company car yan. Tapos di mo ma-flex? Tigas! Alam ba ng kumpanya nyo na yung sasakyan nila, ninanakawan mo ng gas? Oh, ang di namin maintindihan. Bakit hindi mo masabi dun sa linya-linya? Ano nakakahiya doon sa kumpanyang nagbibigay sa'yo ng gasolina? Ano? Oo, nagnanakaw to ng gas. Tapos binibenta niya rin sa mga ropa niya na buy. Tamang refill, tapos sa bote din ng Coca-Cola nakalagay. Rebranding yarn? Go, Fred! Puta ka, lalabanan mo pa yung petrol? Kaya yung iba, Coke tsaka JD, mini-mix nyo. Ito Coke tsaka Premium, mini-mix mo. Makasenso na, oh. O, diba? Isipin mo dahil lang sa battle, nagkakotse ka? Kaya para sa amin, Isa kang malaking hipokrito! sayang naman Yung mga naibon mo, deposito! kaya pala galit ka sa Coca-Cola. Kasi sa flip top, 30k na ang TF. Dito humahasil. Samantalang sa trabaho niya sa Bicol, Eagle,
50 pesos ka per bottle. Alam niyo yung Eagle Beer, yung pang probinsya. Pilsen ng ano yun sa, naalala ko pag sa Iloilo. Kahit sa Cavite yata, na ano yung mga malalayong part, Eagle yung beer. Sa mga taga Cavite dyan, ano ba, beer ng mga tambay dyan, ng mga tatay. Kasi sa Iloilo, yun, Eagle Beer. Nakakatawa, no? Galing din na, alam mo, matagal nang nagagamit yung bottle na ano, na bara. Nagamit pa rin nila na maayos. Kasi nga, isang Coca-Cola bottle. Ganun. Ang ina mo, kami pa sasabihan mong squatting? Excuse me! Kaya na namin uminom ng sesto lang di nakikipaglibing! Di mo alam pinagdaanan namin kaya wag nyo kami hinahamak. Bakit? Naranasan nyo na bang umiyak sa hindi nyo kamag-anak? Magpuyat buong gabi, halos magsayang ng oras. Nagpupusoy kahit pitikan mo para lang sa sopas. Kaya wag nyo kami hinahamak. Di nyo kami tunay na hangyarin. Na dating sa patay lang nabubuhay, ngayong iba na yung buhay namin. At ikaw, iyabang mo na yung kinikita mo sa trabaho. Oo, kumikita ka kahit papano. Pero kita din nila yung kaibahan nitong sumasampa sa barko sa sumasampa sa entablado. Kaya mas deserving kami, bitch. Parang siya smuggles yun yung sinabi nila sa third round nila, no? Kaya mas deserving kami. Fuck you. Cripply Topper. Let's go. Sarap makakita ng mga ano, no, mag-partner na gamay yung stage. Nakakamiss makakita ng ganitong klaseng performers. Hindi awkward, hindi pilit yung ano nila, yung palitan nila, yung batuhan nila sa isa't isa. Alam mo yun, hindi siya awkward tingnan, hindi siya ano, yun nga, di pilit, tsaka ano, yun, nagtatangha lang sila and wala silang masyadong minamind nila yung crowd, hindi mo ramdam na ganun. Parang tiwala talaga sila sa piyesa nila. Sarap maging audience ng mga ganitong klaseng event. Deposito? Okay naman to, deposit to. Motos. Tinakbuhan daw namin si Enigma. Tarantado ka lang ba? Nabugbog daw si Sir Arik dahil sa amin. Buti nga sa kanya. Tagal na nun. Ano kaya yun? 5 taon na akong sabik. Sa barko talagang na-board. Kaya kung di nawala yan, malamang TF niyan, di nyo afford. Ngayon muling nagbabalik. Fresh pa galing ng abroad. Pagkat alam ko din, Namiss nyo rin, nag-iisang Rebata Lord! Oh, Ato, yo! awkward nun. Parang sino ba to? Alam mo yun, sobrang tagal niya kasi nawala eh. Awkward dun. Ayos lang. Pero hindi sila nag-reserva na something para di siya magmukhang ano. Rebata Lord, parang self-proclaimed tuloy yung dating. Ato, yo! Thank you. At usapang Lord! Manuel, alam mo na yata kasunod. Na taste tong malateres, nanuntok pa talikod. Ganyan ba mga kabitenyo sa suntukan talikuran? Sa bagay, si nanay at tatay, maaga kang tinalikuran. Ouch! O ano, masakit? Sunod na yun. O baka sabihin masyadong personal, damay-damay magulang. Inatural na una sila, kaya malaki ang pagkukulang. Putang ina ng estilo mong unpredictable. Lugi ka ngayon, di tayo magkaantas. So'y Captain America kontra Thor. Worthy ka pero di ikaw ang may-ari ng armas. Subukan mo man mag-aklas. Iiwan lang kitang baklas. Kaya habang maaga pakiram, Mag-book ka na ng angkas. Tangina si Slackman daw yung bagong meta dito. Hanep, pero TF, umi 8-5. Nung kinopya ni M-Site si GL,
Saka mo ginaya si M-Site. Ray, nudpot gamit niya sa banatan, tapos feeling meta talaga lang. Wa-epek yan mga yan, mandaragat kalaban mo lang riles sa karagatan. Kaya panis ka sa banatan, sa kanya kawawa ka lang tol. Kasi kaya ka niyang lapastanganin kahit sa wikang Espanyol. Sample ba yan? Sinabi ni GL yun eh, di ba? Kaya kitang talunin sa wikang Espanyol, tapos nagporke. Pawidik. Goto na may tokwa with igpat merong laman. Before you ato madre, meaning nun, I fuck your mom. Dami niya lang alam na lingwahe. Lupi talaga ng kalugar ko. Ganyan talaga ang nagagawa pag kargador ka sa barko. Pero Fuck your mom, puta, kantutin mo siya. islakwan lang yung kirang kasi wala kang ina. Putang ina. Alam niyo ba kung anong karan ng klong? Si islakwan na krong. Alam niyo bang nakulong to si Slakwan kaya may kaso pang pending yan? Ako, sa barko, pag walang magawa, nagiging fisherman. Eto, pag walang magawa ng pipishing scam, scammer! Kala mo, yung kaso mo hindi mauungkat sa flip top? Eh mas malala pa yan sa ginawa ni Topper na pangnanakaw ng whip cap. Nakaw, wake up. Paki ka KitKat. Modus neto ni Gago, bibili ng madaming SIM card para madami siyang account. Nalo ka ng 20,000 pesos. Yung galawan mo pang clown, total magpapasko. Pag nangaroling to, dapat na kayong mag-bounce dahil Slakwan is coming to town. May bayad pag nag-shout out, sabay magka-cash out. Tangina mo ka dapat sa'yo i-knock out. Slakwan is coming to town. Si Kira may baog, no need na magbasektomy. Si Slak... Ikaw ba si Kira may baog, no need na magbasektomy. Si Slakwan ay scammer. Sige ram, walang mother. Aray ko, pre! Putang ina nyo, nandidistract kayo nung tuunto ninyo. Yung galaw nyo napaka-dirty. On the first day of vlogging, scripted mga bading. Suntukan peke ang baboy. Pupok pa ng kahoy. Kasama silip na mao, yung brand nyo napaka-corny. Gago. Nag-work eh, no? Parang nasalo niya rin yung pagka-awkward ni, ano, kasi pansin mo kay Topher parang nangangapa pa siya ng stage eh, no? Tagal niya kasi hindi nakapag-perform. Kung makikita niyo sa mukha niya, napapangawi siya. Parang medyo, ano, hindi, mabilis siya matuyuan ng labi, alam mo yun, ng laway. Papansin niyo. So, may ganun silang klaseng pyesa na, ano siya, mas hindi naging halata yung pagka-shaky ni Topher. Kasi maganda yung pagkakasulat nung 12 Days of Christmas nila. Ayun, game. On that yung brand nyo napaka-corny. On the second day, putang ina mo. Tao ba to? Hindi. Ginagamit ng tao. Oo. Sinusuot. Oo, Brad. Giraffe. Putang ina, giraffe. Yung utak mo lumipad sa kabobohan ka na Willy. Sawa na may sarap, nasa kampi ko gustong humalili. Ito yung sa ano eh, sa na-angle yata sa kanya to. Pinoy Henyo, giraffe daw yung sabi niya. Parang medyo malapit na raw siya sa sagot. Tapos obvious na damit yata yung sagot pero giraffe sinabi. Ewan ko ba? Send nyo nga yung clip. Lumipad sa kabobohan ka na Willy. Sawa na may sarap, nasa kampi ko gustong humalili. Yung katangahan mo si Pat di lang makikita sa TV. Na humabaliig, parang giraffe, kakakopya mo kay Cripply. Ang ina, grabe humakot ng clothing, galawan nyo, greedy. Mga buraot, walang segue na si Tani Topper, Cripply. Pangurakot yung gameplay, karakas nyo, greasy. Kaya naman tong SK, pinapalayas ng city. Tang ina nung ako'y nagbalik, amateur ka ulit. Walang nagbago dun ng mang. Nagpatulong ka sa SK City pala. Yung match nyo, malalaman lang, di mo ko kaya sa 2x2 at mas no match ka sa 1-on-1. Yun ang round 1 nila parehas.
Maganda yung maganda yung skit nila sa 12 Days of Christmas, pero mas gusto ko yung mga punchlines na nagland kay Hiram tsaka kay Slack One. So, first round, ako, kay Hiram Slack One ako sa first round. Feeling ko agree kayo. Feeling ko agree naman, diba? Kasi yung first lines nila, Cripply tsaka Tupper malakas siguro yung kabawasan nun for me dahil lumaylay siya. Alam mo yun? Yung painit nila matagal sila bago nag-iinit. Compared kay Hiram tsaka Slack, parang medyo mas consistent yung trend nung init nila. Alam mo yun? So, yun. Kay Hiram Slack One ako sa first round. Okay, second round, kay Hiram Slack One. Oh. Second round, kay Hiram Slack One. Okay, ko na. Hoy, kinang ina mo labo. Gusto mo tirahin ka ex mo? Yung ex mo di ba iniwan ka? Oo, si Christine. Yung tinuring mong asawa. Paglipat di ba ng ibang bansa, pati bubong nyo sinama. Utang ina ka, sabihan mo pa akong baog. Puro ka kakornihan. Tang ina si Boss Arik na nagkaanak siya sa edad niyang 41. Mukhang last battle mo na ito po yan. Oh. Round na. Okay, round 2 na. Dito naman tayo mag-focus kay Mr. KKK. Kalbo kinis kintab. Hindi. Kalbo kang kupal ka. Bakit ka nagpakalbo? Kasi nabasa mo sa comment, gusto mo din ng clout. Siya daw yung master ng crowd control, pero ngayon siya yung kinokontrol ng crowd. Sa ginagawa mo yan, Cripply, dapat ka ba na maging proud? Eh kung di ka pa nagpakalbo, wala kang malakas na round. Tanga! Pinola mo lang sarili mo. Ang ina, master crowd control, huwag mong dinadama yung mga tao sa ginagawa mong katangahan. Matatalino na mga manunood ngayon, hindi mo na mauutuyamayan. Yan as pinyas, hihingi ko ang buong puwersa niyo, sabay-sabay natin siya sigawan. Kalbo mo sa mga roll-on! Kalbo mo sa mga roll-on! Kalbo mo sa mga roll-on! Putang ina mo roll-on! Speaking of roll-on, Oh! natinga ka ata. Di nag-pay off. Wala sila na auto. Alul, tangina mo, hindi kami auto-auto. Wala. Hindi na mahirap nang utuin yung crowd ngayon. Like, hindi kami papalakpak basta kung mag-flow. Pansin niyo, di ba may mga nag-flow, wala nang mga ganun. Like, hindi na siya tulad ng dati talaga. Mas woke na yung crowd. Alam mo yun, mas aware sila na, uy, pag na-control mo naman, tingnan mo yung ginawa ni Shay, di ba? Sir, yes sir, putang ina. Astig nun. Kaya malalaman mo talaga pag gamay yung performer. Gamay nila yung stage, saka yung crowd. Hindi ka na magta-title ng ganyan-ganyan sa sarili mo. Kasi crowd control, talagang part siya ng pagiging MC eh. Hindi siya pilit eh. Alam mo yun. Kahit ano naman, performer, hindi siya MC lang. Like, performer in general. Yun. Okay, game. Sa mga roll-on! Putang ina mo roll-on! Speaking of roll-on, natenga ka ata. Walang gig o kahit ano. Pinanis ka pa ng bahay niyo kasi mas may movement pa sa'yo. Kaya ka kinakarma. Sinabihan mo si Husky. Hindi, huwag ka magulo. Sinabihan mo si Husky na yung bahay nila gawa sa 50 hollow blocks. Ganon ka kahambog. Nakakahiya naman sa bahay niyo na sinalba lang ng nyog. O kinarma ng gusto. Itong putang inang to. Nalipat yung bahay sa harap ng bahay na pinagtitismisan nyo. Ultimo nga kay Topper inggit to. Kasi pinangarap niya din maging seaman kaso mas pinili daw mag-rap. Kakahiling mong maging seaman, ayan! Naging seaman kayo lahat! Yung dagat na nag-adjust sa'yo, hayop ka!
Baka sabihin masyadong personalan. O baka sabihin nyo masyadong personalan. Yung lugar nyo, bakain lang talaga. Nung pumunta ako sa inyo, yung kanal may biyos na nakabara. Anong ginagawa nun doon? Ang gulo-gulo ng lugar nyo dong. Puta kung si Topper nakasampa sa barko, ikaw nakasampa sa bubong. Ang ina mo, Kasamba sa bubong, kaya ginagawa pa namin biro, yung trahedya, mga utak di matino. patunay lang na sa tadhana, mas masakit kami magbiro kasi di ba dinamay mo yung magulang ko sa laban natin? Yung kakupala mo lantad. Pagkatapos nun, yung papa mo, kinuha din ni Papa Jesus, di ba? How sad. Tuwang-tuwa pa naman yung mga kumpare ng papa mo, ikaw topic pag sila tumatagay. Tapos pag pinapanood nila battle mo, iba pinapakilala mong tatay. Awit! Di mo man lang na-shoutout bago sumalangit. Kaya ako napapanood. Oh, shit. Ano yung tatay niya, inano niya, na sinoutout niya, si Plasma ba yun? Si Plasma, di ba? Awit! Di mo man lang na-shoutout bago sumalangit. Kaya ako napapanood to ng mga tatay natin, alam kong proud sa akin aking papa. Samantalang papa mo, kinakahiya ka sila sabing anak ka ni Plasma. Ah, si Plasma nga. O sa'yo, tama na drama. Dito naman tayo. Hoy, Topper! Napakinggan namin mga kanta mo. Ang dami mong tigyawat pala. De, seryoso. Isa to sa mga nakitaan ng potensyal kung basihan ay laban sa kahapon. Pero nung nag-akyatan pa pedestal, biglang gumara ito paglaon. Ibig sabihin, nandito ka lang dahil sa kanya kahit hindi ka man sang-ayon. Nakakatawang may toka sa pangalan, pero yung crickly pa yung nagatas sa'yo para makaahon. Siman ka, di ba? Pero Toe tsaka crippled. Alam mo yan. Galing lang. yan gatas sa'yo para makaahon. Siman ka, di ba? Pero di ko minamaliit yan kasi di rin naman ako nakatapos. Huwag kayo magsausap, gago. Siman ka, di ba? Pero di ko minamaliit yan kasi di rin naman ako nakatapos. Pero marunong kami tumanaw ng utang na loob, ikaw yung flip-top, kinalimutan mo na halos. Kaya paano ka naging balanse kung wala ka rin naman sa ayos? Sumasabay ka lang sa alon, kami naglalaro sa agos. Naglalaro sa Agos. Tingin mo, yung pagiging seaman mo, kinaangas mo na, boy? Tanga! Sa lahat ng kilala kong seaman, ikaw lang di marunong lumipad. Marunong lumipad. Gago to. Puta, pero may talento to si Brad. Sakto lang, ano ba yan? Magaling siyang kumanta. Galing kang kumanta. Yung boses mo kanina, pang R&B ah. Buti na lang nagsiman ka. Pero seryoso, narinig nyo, may boses naman talaga mga chong. At alam kong napakinggan nyo yung isa sa mga kanta niya na, You Are Not Belong. You are not belong. Don't trust the enemy. Sabi niya kay Aser, Masasaktan sa akin tong as, tawagin nyo akong tubol. Tubol? Tigas mo, tol? You're the shit. So paano yun? Pag yung as ay naghangin. Umutot. Eh paano naman pag yung tae mo maugat-ugat? Puro root. Putang ina! Pero may hidden talent din to. Na yung tae niyang tubol, kaya niyang gawing iget. Kasi pag ayaw lumubog ng tae niya, dinudurog niya ng bidet. Anong bidet? Tanga, Bidet. dinudurog mo ng bidet, bobo! Tangin na seryoso? Pinili mo maging tubol para lang masaktan mo yung as? Laruin mo ba naman yung lubot talagang tubol yung lalabas? Lubot. Lubot kasi puti sa Bisaya yata yun. Pero sa Iligayinan ba lubot din. Pero alam ko lubot kasi puti yun eh. Ayun totoo. Ayun alam ko lubot tapos tubol. O tayo yung lubot. Pakinga. Nalilito ako. Pero lubot yun tubol, wordplay, bars. Laruin mo. Ano lang, mas gusto ko yung first round nila kay Ram so far. Parang medyo inuuto-uto tayo dito sa second round. Parang yung style ng comedy nila parang luma. Alam mo yun? Medyo para tayong pinapatawa ng old school type. Alam mo yun? Hindi naman old school. Medyo mababaw yung jokes nila rito. Yung mga delivery, diba?
For me hindi ko style yun na matawa sa ganun. Tinudurag mo ng bidet, bobo! Gusto ko yung bidet. Tangin na seryoso? Pinili mo maging tubol para lang masaktan mo yung as? Laruin mo ba naman yung lubot eh? Talagang tubol yung lalabas. Kinang-ina mo, punong-puno ka ng katangahan. Sino ba ninuno mo ha? Si Eva at Adan? Buti nga kahit pa paano pinagbigyan pa to si Tokmol na makaahon. Pero ngayon tututuloy namin ang pangarap mo maging tubol pagkatapos ka namin na malamon. Di. Kaya mas deserving kami. Gusto ko daw sumampa sa barko. Sabi nito ni Hypebeast. Ayokong sumampa sa barko, gusto ko sumampa kay Irish. Sino si Irish? Sino si Irish, Yagi? Ano ba yan? Girlfriend ni Kairam? Tapos yung tatay ko daw, namatay. Yung angle mo ang pangit. Okay lang kasi alam kong kakantutin ng tatay ko yung nanay mo sa langit. Tapos, tinira pa yung pagiging seaman. Ang yabang naman ni Foreman. Tapos, ano pa yun siya? Tapos puta, awit, tigyawat. Wala pa rin tatalo kay Arik. Gagawin puta. Ikaw ba si pasabit-sabit kung kanino sa akin kaboy makukulata? Papalit-palit ng makakapitan, isa kang unggoy. Isa kang balimbing, kitang-kita yung pambababoy mong lantaran. Tung overconfident na hinete, maiiwan sa karera dahil walang kabayong kalaban. Alam mo naman kami hubog mula nung unang Yun pa. Gusto ko yung mga gimmick nila, yung Kwai ni Chow. Itong gimmick nila sa rhyme, yung pinirhyme niya sa kulata. Alam mo naman kami hubog mula nung unang dumating. Kami napakahayop sa tunog kaya may simpleng pasaring. Hindi nakakapagtaka kung ba't si Sayad na bading. Kasi ngayon nandito na yung mga hayop sa galing. Tangina, gangster ba talaga to? Sanay sa gulo? Gangster ba talaga to? Sanay sa gulo? Kabulaanan, puro kwento at invento kahit di niya naranasan parang kada bangit ang Bermuda puta. Puro lang istorya pero di niya nadaanan. Tapos kay Poseidon ka mag-aangas, di ka ba nauga? Para kang si Wilson ng Castaway. Dadat na wala, abang duguan yung muka. Tangina, tas kung makapag-bars feeling bigatin, puro ka boka. Yung Castaway ko na di ko pa napanood, maganda rin yun. Lumang movie na yun eh. Kung mga 20 ka pa lang na viewer ko, malamang kung di ka masyado mahilig sa movies, alam mo yun. Pero movie ni Tom Hanks yun na stuck siya sa island. Wilson kasi bola yun eh. Wilson na bola, tatak. Yun din pinangalan niya kasi nababaliw siya sa island eh. So parang ginawa niyang kaibigan yun si Wilson. Tapos nilagyan niya ng mata at saka bibig. Para makip niya yung sanity niya. Nagpanggap siya na may kaibigan siya si Wilson. Dugo niya yata yun eh, yung pinandrawing niya ng bibig at mata. Ayan. Panoorin niyo yun, Castaway. Maganda yun. What the hell? Tangina, tas kung makapag-bars feeling bigatin, puro ka boka, what the hell? Sobrang bobo mo, di mo alam na yung Bermuda Triangle. Di mo alam na yung Bermuda at sulok? Kasi nung nag-aral ka, puro ka birmuna at pulutan. Di mo walang kasagutan, puro ka makaharutan. Di ka nag-aral, kaya naman ngayon baon ka sa utang po. Tana mo kalaba mo malawu, tang mo. Kang tumama dito na amateur kahit magsama pa sa minpo. Lang dapat magal sa balutan, di ka papakinig ilabutan. Kami nito'y malinaw na halimo puta di na matatauhan. Masakit tong makalumang dalawa katawan yung magkakalagu. Saan sandal sa pader mga putang inabutas sa tsaka natutagusan. Ilong ni Kairam. Yung ilong mo kay Ram tabingi. Alam mo, tingin ko dyan, parang nakagantong butiki. At kung makapanglait ka kay Nikki, kala mo kung sino ka klong. Eh pareho lang naman kayo ni Crippling, may diferensya sa ilong. Pero sa'yo ang liit.
Nakakatakot at iba. Pag meron siyang isang kulangot, di na siya makahinga. Ayos din no? Na medyo na-stuck pa rin, hindi pa na nakaka-get over doon sa may beatbox kit nila doon na konti. Na-maximize talaga nila yung yung dalawa sila sa isang mic. Alam mo yun? Na-maximize nila yung ganun. Parang si Shay Smaglas, nag-beatbox sila na yung kalaban nila sila Frus, di ba? Astig yun. Ipling may diferensya sa ilong. Pero sa'yo ang liit. Nakakatakot at iba. Pag meron siyang isang kulangot, di na siya makahinga. At alam niyo mga shota to si Kairam? Pe-personalin kita, iwan ko lang kung di ka mag-iba. Ang ina, ang hirap nyo kausap, sabay kayong nagsasalita. Sample. Sample, alam niyo ba yung event sa Dasma? Ang ganda Alam mo ba, kung nasabi nakanood tayo. Ganon sila magkwento, parang nagchichismisang magka-office. Sabay-sabay ang puta, ano kayo, Jabawokis? Puta, para sa bayan, tong feeling big fish, parang sa bayang makakain. Sabay man kayong magkwento, pero di kayo makakasabay sa amin. At nakitira ka daw kay Poison. Uy, Nagsama yung dalawang may pasensyang maiksi. Baka mabalitaan ko na lang, sabay kayong nagbigti. tanginang tao ang lulungkot, yung kalungkutan sinusulit. Pag naglalaro sila ng tag of war, nasa leeg yung lugin. Tangina nyo mga squatter, yung bahay nyo ang dudumi. Di lang kayo makapagbigti ng maayos kasi wala kayong kisame. Matutupad pa rin yung gusto nyo, pakihanda na yung kape dahil suicide pa rin ngayon kasi Kalaban nyo kami! Eh ano naman daw kung nagsusulatan sila, kahit maraming di sangayon. Si Jordan daw at si Lebron, di lang mag-isa nag-champion. Yun daw eh, teamwork. Unity, Pagkakaisa, eh sumusuwag ka ng amo kaya huling laban na semplang. ibig sabihin pala ng pagkakaisa, pagkakaisahan nila si Shernan. Yan na ba yung samahang moderno? Yan na ba yung... Yan na... Ayaw magkamali. Ayaw maputol yung momentum. Yan na ba yung samahang moderno? Kasi tumernong puro talk shit kayo sa kwento. Tapos mag-unity, magsisiraan, puta, ano yung 3GS gobyerno? Takina Kiram, Slack One, isang pa-fame at pa-lame. Itiling malakas na tandem nung nawala kami sa game. Pambabadi bag yung aming aim. Ulitan kanilang name. Pagtapos kitang i-2-0, you will never be the same. Panis! Kaya naglaban na kasi ito si Cripply at si Kiram, di ba? Gago, 1-1. 1-1. Medyo mainit na sila, Cripply at Topper. 1-1 yung score for me. Round 3. Wait lang. Putulin ko lang to. Para sure na hindi siya makat. Record ko ulit Hinati ko muna sa tatlo kasi baka mag siya eh. Minsan nagka-crash eh. So para sure. Ayan. Game. Third round. Slack 1 tsaka si Kairam. Hoy, kalbo! Tangina, sinabihan mong ang dumi ng bahay namin, ayos din. Nakakahiya naman sa bahay nyo na yung bubong nyo tarpulin. Sabi niya, nagsama daw yung dalawang maliit yung pasensya, kami daw ni Poison. Ang ina mo, bastos ka. Alam mo ba, nung nakasama ko yun sa bahay, malungkot yun. Paglabas, nagkakarakos na. Okay, sige, round 3 na. Throwback muna tayo. Year 2020. Kasagsagan ng lockdown, nasaan kayo nun? Wala. Kahit silit man lang. Para sana nakita nyo, pre, kung paano binalot ang pagkadismaya si Boss Arik sa dami ng mga MC tumanggi. Sa liit ng venue, ramdam namin yung lungkot. Kahit sa liit ng venue, ramdam namin yung lungkot. Imbis na sa init ng mga laban. Para lang maibsan, nilabas namin kulit namin. Simpleng biro, may tawanan. Simpleng biro, may tawanan. Utang ina mo, simpleng Yo! Kaso nga, Gagi, maganda sana to. Magandang to kasi nag-perform sila ng pandemic eh. Isa sila mga pinanonood ko no.
discover to si Slack when pandemic. Tsaka si K-Ram, actually. Pandemic sila nag-start. Nga pala. Let's go. Simpleng biro may tawanan. Utang ina mo, simpleng biro may tawanan. Kaso nga lang, yun nga pala, dumating yung puntong hindi inaasahan na yun din pala magiging dahilan kung bakit i-hate kami ng tao katagalan. Wala kami magawa eh. Yung talaga dapat gawin. Wala na mga MC. Tapos ngayon kayo nagsisibalik ang mga putang ina na parang walang nangyari. Mga crowd favorite pa, ang tatapang. Ang gaganda ng imahe. Tapos ngayon kami, yung mga tao kung ano-anong komento sa amin ang binabato. Kinukuyog kami ng hate na hindi naman dapat kami ang sumasalo. Pero para sa'yo, boss, tatanggapin namin yan lahat. Handa kami sumalo ng galit o kahit kami pa maging kontrabida. Handa kami maging anino ng mga mahal niyong idol, maging balanse lang yung liga. Ang ina. At kaya wala ka ng quarantine, ngayon malalaman niyo kung bakit. Kasi sa barracks kami-kami lang, wala kang crowd na magagamit. Madaya! Madaya ka! At ngayon, yun na yun. Yun na yun. Sinasabi ko sa'yo. Hindi yan. Sino? Hindi yan eh. Inakabinago mo nung Martes! Ay, putang ina mo. Ayok ka! Yung mga may ugali ang boss. Martes kasi pare sa warma, labanan mo mag-isa. Magaling ka, famous ka, labanan mo. Tangina mo. Tangina! Kahit magtulong pa kayong tatlo at sinadya namin na magtampuhan, alam kong papahanap mo. Papahanap mo? Sabi ko sa'yo hindi. Ano ba? Nagkamali pa sila? Kasi kung skit to lahat, ang galing. Alam mo yun? Tangina mo. Seryoso, kalbo. Usap tayo. Sinabihan mo si Husky na nalilibugan siya pag pinapalitan ng diaper anak niya. Tangina mo, wala na sa katinoan yung kokote mo. Nasa ayos pa ba yan, hangalika? Yung tangina mo, wala na sa katinoan yung kokote mo. Wala na sa katinuan, gago. Kasi mag-iisip ka ng ganun. Para lang maging dark. Damay pamilya. Tapos, freaky shit. Medyo hindi mo alam kung ano i-react mo eh. Hindi mo pwedeng sabihin, well, pwede mo naman sabihin. Gets ko naman kung ba't niya sinasabi yun. Kasi masakit naman talaga marinig yun. Sa kalaban mo. Ang sinasabi ko rito, di ba, may mga MCs na sinasabi nila pag, pag nasa stage lang yun, hindi yan totoo. Alam mo yun. Pero kasi, kung wala lang. As a person, minsan di mo na alam kung ano i-react mo pag nakakarinig ka ng ganun. Parang tinitigasan ka pag pinapalitan mo ng diaper. Okay, ulit. Sinabihan mo si Husky na nalilibugan siya pag pinapalitan ng diaper anak niya. Tangina mo, wala na sa katinoan yung kokote mo. Nasa ayos pa ba yan, hangal ka? Yung fetish mo sa sanggol, sa kalaban mo pinapalitan ng pilit, gago, hindi mo yun masusulat kung hindi mo yun naisip, manyago. Tangina, handang mandamay ng bata, makapanakit lang tong pabida, nalilibugan sa pepe ng sanggol, ganun ka mag-isip ng linya, kaya dapat binabakit yung bungo mo. Tangina mo naman eh. Pasuhan ka dyan eh. Ano, paso? Oo. Ay, hindi po sir, okay na po, magpakamatay po na lang ako. Ay, huwag na. Kasi parang manginod na lang ito. Ay, huwag na. Pasuhan ka dyan eh. Pag nakawali. Uy. Ako rin. Oo. Ay, hindi po sir, okay na po, magpakamatay po na lang ako. Ay, huwag na. Pakamatay pa na lang ako. Kasi parang manginod na lang ito. Yung lolo niya, mga hilo. Lolo niya, mga hilo. Natin. Kumustahin natin yung lolo mo, mga hilo. Grabe siya. May nagpahilot sa kanyang buntis kasi napila yung kamay, inay-ina. 2 centimeter. Grabe mang masahe. Imported pa yung gamit niya na unan. Tapos yung oil pa na pamahi, galing sa pinagprituhan. Grabe. Tangina, grabe talaga, pre. Puta, pagkatapos mo magpahilot, amoy calamares ka eh. Putang ina ng lolo mo. Hindi lang makaramdam. Huling hinilot niya tapos nakatulog, puta ginising ng langgam. Kaya, pag masakit katawan mo, pwede ka pahilo sa lolo nito, Boss Arik. Nagbebento sa lolo nito. Kaso, Palayok nga lang yung gamit. Alam kong may extra service din yun. 1.5. 1.5. Ano, boring ba? Ano, unpredictable na? Eh paano kung yung style tol na yung idol gawin kong Konkreto. Pinaghalo.
yan yung idol, gawin kong Konkreto! Paano pag yung style tone lang yung idol, gawin kong Konkreto! at pumatol, wag humabol kasi nga Kompleto! ang aming kumpleto sa inyong kumpleto, saktong rifle sa iyong idol kasi alam kong papahanap mo. Gago, sobrang sobrang nakakatawa pa nun kasi puro linya yun sa PSP. Alam mo yun, sila Mot. Gago, ang gagaling nun. May mga tumatak na lines. Minsan lang yun, di ba? Sa ngayon, sa rap battle. Astig. Mula sa system to the nation na nagmula pa sa aming brain. Hindi pwede na mamain dahil nauna yan sa game! Isang piling veterano at isang naghahabol sa fame. Kung ikukumpara sa amin, we will never be the same! Ha! Mas deserving ka eh. Mas deserving kami. Lakas. Yung wackest round nila sa second round no? Pero third round nila ang lakas talaga. Shit. Pag tumabla to, itong third round nila, panalo pa rin para sa akin siguro K-Ram pa rin, tsaka Slack 1. Di pa tapos no? Tingnan natin. Hinahanap ako ng quarantine nitong mga mukhang bayawak. Baka nakalimutan nyo, andun lang ako sa bahay, puta, tamang Cyril Manabat. Nakakabitin. Buti pa si Cripply. Ako alam ko, di nyo ko hahanapin ng quarantine. Nakakaingit naman. Tapos, nagdadrama ka na. Hindi, naiyak ako. Putang ina. Congrats, bigyan kita 20 mamaya. Ang ina nyo, what's up mga third generation supremacy? Pinatunayan nyo lang yung akusasyon sa pandarayang utakan. Pustahan, tang ina, tong dalawang to nagsulatan. Nagpapasahan kayo ng ideya, Jong. Saksi ako mula noon. Kala mo mayroong depresyon sa dami ng bumubulong. Sa 3GS, may maoy, May banlag. may depression. May tinalo ni Cripply. Yeah. Malapit na organization. Anong third generation? Kailangan nyo medication. Hoy! Lampas tao magmedyas. Sobrang boba mo mag-basketball kaya pinapaulan ng kaniarik ng kantsaw. Nag-aaway pa kayong dalawa eh. Pareho lang naman kayong ampaw. Tangina, ganado lagi mag-basketball. Punong-puno ng energy. Tinalo niya daw si Reaper. Sinong Reaper? Yung Reaper eh. Sabi niya, referee. Tanginang to, magaling mag-steal, magaling mag-rebound, mala Lebron James tong gagong to. Kaya di nakapagtataka na si LJ ang idol mo. LJ, ang syota ni LJ pilit niyang sinusulot. Nag-aasam, makasundot at yung kondo maisuot. Ayaw niya daw sa syota niya kasi yung guhit ay lukot. Ulol alam namin po kini Irish ay supot. Pinagyayabang niya pa dati na si Irish yung number 1. Pinagmamalaki niyang nakuha ng virgin, yung asawa niya na single mom. Yung asawa ko natulong, na mukhang walang naitutulong. Nakakadiring bang gigilan? Yung asawa mo is lakwan, mukhang di mo pinag-isipan. Minor daw yung asawa mo. Puta, grabe pumili to. Ulol, nag-asawa ka lang ng bata para mukhang malaki yung titi mo. Yan, nadali. Nag-iisip talaga ng bata si Cripply. Kaya pala sa idol eh. Kaya pala sa Cyril Manabat, men, kasi bata. Minor daw yung Fetish asawa mo. talaga si Cripply, Puta, halata. grabe pumili to. Ulol, nag-asawa ka lang ng bata para mukhang malaki yung titi mo. Sis Lakwan, 28. Yung asawa niya, 19. Naintindihan kong malibog ka at kinakantot mo siya kahit meron. Sobrang bata ng asawa mo, team song nyo, Coco Melon.
At ikaw, lagi kang dinadamay ni Enigma. Kaya karir mo sumigla. Ginagawa niya na dati yan kay Topper, vendor ka pa lang ng paminta. Kung wala kang hype ni Enigma, malamang gago badang ka. At kung di yan nagsiman, tangina mo, yung followers mo nasa kanya. Kaya ngayon, Ari, tatanungin kita. Harap ka, please. Sino ba yung totoo at hindi poser? Sino ba yung pinaka-stupid? Si Kairam ba o si Tokel? Tangina na mali. Tangina balimbing tong gagong to, di na pwedeng pagpaliban. Laging nasa kabilang liga, mas gusto niya dun yung palitan. Bata to ni Gasol sa PSP, mas kanyang naibigan. Di nag-work. Ni Phoebus, yung matalik mong kaaway. Pero kung banggaan lang ng bossing, Phoebus versus Enigma talaga naman na pandiin. Pero Enigma worldwide, pag nag-rapmala, Si Eminem. Enigma, andun kay Andrew E. Pero wag kang magtampo, men. Malay mo, next week, si Phoebus, ando naman kay Francis M. Gago. At ang yayabang sa mga kanta. Sabi niya, oh, Putang ina nyo, lahat kayo itutumba. Slapan. Tangina mo rin, maglaba ka ng punda. Kasi ang dumi, nakakahiya kita nung FB live mo, Brad. Kung nagsasalita lang yung punda, sisigaw yon ng megawatt. Ano? Mga dugyot na uligbang, nagpipiling hubog na din to. At dahil sobrang dumi ng punda, wala kaming tulog sa inyo. Mabubugbog, mara-righteous one. Basag mukha na itong bad guy. Kung natapat ka sa Sailor Man, iiwang kita na may pop eye. Mm. Tanggal eyesight, paka-black eye. Di usapang ichigo pag iniwang kitang banglay. Nagbabalik ka, kinapoy kayo tatanggap ng backfire. Tingin nila sa COVID ay sunshine. Parang mga nurse sila, that's right. Dahil Dahil kung walang pandemic, mawawala kayong spotlight. tangina ka, magaling ka ng bars. Magaling ka mag-jokes. Mga patawang Panis. Na ibalik nila yung part na yun. Sa bagay, mahirap kasi sa mga taga-malayo eh. Yung pandemic eh. Kaya yung mga MCs nung quarantine battles, isa lang. Like, magkakalapit lang na lugar. Galing yung silip na yun. tangina nyo, ha? Magaling ka mag-bars. Magaling ka mag-jokes. Mga patawang puro ngawa. Usapang classic, usapang history. Agwat ng tandem malala. Nung kami nag-2x2, nagka-tournament. Nung 2x2 nyo, puta wala. Kung tingin nyo mas magaling kayo sa amin, Bakit hindi nyo yun nagawa? All 15 day one. Galing nun. Prediction ko pa rin the same. Si Slack 1 tsaka si Kairam. Last part na sila nag-init sila Kripley tsaka si Topher. Pero wala, hindi naman sila body bag. Nanalo lang sila Slack 1 tsaka Kairam. Maganda yung ginawa talaga nila Kripley tsaka Topher. Pumalag talaga, di ba? Medyo ano pa yun? Medyo sagpakan yun. Palitan talaga yun. Pero sadyang malalakas lang talaga yung suntok nila. Ano. Yung third round tsaka first round nila kay Ram. Feeling ko dun talaga na litaw. Astig. Nag-enjoy ako. Pero tingnan natin. Creamy Topper versus Kairam Slack 1. Mag-ice 1 beses para sa wala ng 4. Ang boto ng Urado. Pangit na lang nga pa din. Boto ng Urado. 5-0 mag-iay para kay Topper at Kripley. Boto ng Talaga? Urado. 5-0 mag-iay para kay Topper at Kripley. Okay. Okay lang din. Okay lang din naman. Okay lang kala Ripley tsaka Topher. Maganda talaga yung pinakita nila eh. So, sa live, syempre, grabe siguro. Enjoy talaga yan sa live. Pero tingnan natin sino judges bro. Sir. Si Rap, kay Boss Slow, hype, at kay Nahum. Pre na kay Bray. Roxy, binoto ko tsaka kay Sino to? Lin Chow, Disco PH, love you all. Pricing, binoto ko si Topher tsaka si Kripley. Pero yung round 1 binigay ko yun kay Slack 1 tsaka kay Ram. Ang ganda na simula nila pero nag-perform yung dalawa lang. Siguro din naging factor yung choke ni Slack. Siguro rin. Tingnan natin.
Sa kanila talaga yun, pero solid yung performance nila. Congrats! Yo, Zaki, binoto ko first round, tabla yun, sobrang dikit ng round nila kaya hindi ko ma-judge. Tapos second round, lumamang ng konti, yung Cripply Topher. Third round, ganun din. Dikit lang yung second and third, pero nakuha ng Cripply third D. Cripply Topher pala. Feeling mas wala ka. Sa live talaga siguro. Medyo dikit pa din. Katalo. ng dulo, pero sila tsaka sila Toka mas consistent, so yun, Pickle Boys. Ayan, binoto ko sila Cripply at Topher. Para sa akin medyo dikit pa din siya eh. Siguro ang nilamang lang talaga ni Cripply at Topher yung effectivity dito sa mismong live. Kasi may mga linya naman, madaming linya sila, Slack at PRAM na ako natatawa ako pero parang wala masyadong reaction. So doon medyo obvious na yung effectivity ng kabila mas mataas talaga. Kaya sa kanila ko din yun. Ito ko, Topher at Cripply round. Parang sunod-sunod, tas Nice din. So yun yung battle reaction ko sa laban nila Cripply Topher K-Ram Slack 1. Enjoy. Comment, like, and subscribe. Pwedeng gawa tayo na something different. Kayo, siguro lagay niyo kung tagasang kayo or something. Hindi, wag na. Kayo bahala. Basta comment kayo. Gusto ko lang kasi malaman syempre kung tagasan viewers ko, saan sa Pilipinas, anong part kayo, di ba? Para lang, alam mo yun. Habang konti pa kayo, dadami tayo, di ba? This year, dadami tayo. Promise. Alright. Salamat sa panonood. Kung nakakaabot ka sa part ng video na to, maraming salamat. Subscribe lang kayo, wala namang mawawala dyan. Ayun. Thank you ulit. Peace.